ang pamantayan o saligan ng katotohanan. Ang Biblia, ang salita ng Diyos na nasusulat sa pamamagitan ng mga taong ginabayan ng banal na Espiritu, dahil ang Biblia ay mula sa Diyos, ito ay mahalaga sa buhay ng mga tao at nararapat po nating itong saliksikin at pag-aralan upang malaman natin yung buhay na walang hanggan. At tungkol po ito sa tagapagligtas. So ang mga Kristiyano po ay dapat at nararapat na magkaroon ng matibay na pundasyon sa kanilang pananampalataya. At ang Biblia ang siyang makakapagbigay sa mga Kristiyano ng tunay na saligan ng katotohanan. Kapag hindi pala natin pala itinuro o inilatag sa ating pamilya o mga anak ang pamantayan ng Biblia, may ibang magtuturo, Brother Jen. Sino daw yung magtuturo? Ang mundo, ang sanglibutan. So napakadelikado po na yun. Very alarming po yun. Kung hindi natin babantayan yung ating pamilya na mailatag ang salita ng Diyos sa kanilang mga harapan. So ang pamamantayan ng mundo ay magkaiba sa mga pamantayan ng Diyos. Tama? Ang pamantayan ng mundo ay magiging katotohanan para sa kanila kung hindi tayo magiging aware sa salita ng Diyos. So ang mundo po ay nagbibigay ng maraming standard, no? Ngunit dahil ang mundo, sabi dito, ay hindi perfecto, imperfect siya. Nandyan yung puno ng kasinungalingan, yung mga ideologies, no? Mga panliling lang, ang dami. So, bias pa, makasarili. Ano? So, pero ang pinakamaganda nito, sa kabaligtaran, ang salita ng Diyos ay perpekto, na pwede nating sandalan. Ito yung magiging pamantayan natin. Dahil yung salita ng Diyos ay walang kapintasan. Tama? O walang kakulangan. At dahil mahal tayo ng Diyos, ang kanyang kalooban para sa atin ay yung ikabubuti natin. Kaya nga dapat maging wise yung ating pagpili. Ano? Maging matalino tayo sa pagpili. Ano yung pagpili natin? Dapat sundin natin ang Diyos sa ating buhay, ang kanyang mga salita. Okay, next tayo. Pakibasa po. God revealed His standard through His Word. So sabi dito, paano natin dapat matutunan ang pamantayan ng Diyos? Inihayag ng Diyos ang kanyang pamantayan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At sa lahat ng aspeto ng buhay natin, mayroong pamantayan ng Diyos para ma-achieve natin yung success. Number 1 na dyan yung pakibasa po. So ang salita pala ng Diyos ay nagdudulot sa atin ng tagumpay. No? Nagbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya pag tinanong ko kayo dito, walang tao na hindi magsasabi na hindi. Kapag tinanong ko yung lahat ba ng tao ay gusto maging successful sa larangan ng kanilang buhay? Ang sasabihin po nila ay yes. No? Walang magsasabi na hindi. No? Successful saan? Sa career. Ayan, nandito si Brother Jen. Alam ko, is one of the successful, young pro pa ba ang tawag sa iyo, Brother Jen? Young pro, adult na ba siya? Si Brother Imo, marami tayong mga successful na mga kapatiran dito na naging pamantayan nila yung salita ng Diyos. Kaya sila naging matagumpay. No? Isa pala sa mga sikreto dapat para tayo magtagumpay ay yung salita ng Diyos. Kaya kung babasahin natin to sabay-sabay, so, paano sinasabi dito, yung kautusan ng Panginoon, dapat hindi daw pala mawalay ito sa ating mga bibig. Ano? Dapat pala, sister, minimeditate pala natin ito day and night, no? Sapagkat kung magkagayoy, ang iyong papaginhawahin ang iyong lakad at magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan sa iyong buhay. So, walang anak ng Diyos na hindi nagbabasa ng Biblia. Amen po ba doon? Kasi kung anak ka ng Diyos, ito yung reflection mo eh.
yung Word of God sa buhay mo. Ang salita ng Diyos ay parte ng buhay natin. Hindi pala kompleto, Brother Imo, ang buhay natin kung hiwalay ang salita ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang to basta parte ng buhay natin, kundi ito yung buhay natin, ang salita ng Diyos. Amen po ba doon? So binibigyan ito dapat ng pinakamataas na na paggalang sa ating buhay. Kasi hindi naman ito ordinaryong salita. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at buhay. So ano ba yung mga sikat na mga babasahin na nababasa nyo? Di ba may tinatawag na Wattpad ba yun? Wattpad, sorry. Mahilig tayo magbasa noon, mga nobela. Alam nyo, pero ito yung Biblia, ay hindi siya ordinaryong babasahin. Nagbabago siya ng buhay. Amen po ba? Kaya yung success pala ng tao ay depende sa kanya kung siya ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Di ba? Sabi ko, walang tao na magsasabi na hindi niya gusto maging successful sa kanyang buhay. Gusto mo maging physically fit ka o mayroon kang maganda yung karir mo. Brother Imo is principal na ba ngayon? Papunta pa lang doon, di ba? Ayaw niya. Pero successful yung karir nila dahil yung sistema na ginagawa nila, yung Word of God, Brother John, hindi nawawala sa buhay nila. Brother Jen, makikita natin, no? Ipinapadala sa iba't ibang bansa. Dahil yun ay may pundasyon ng salita ng Diyos. Yung pundasyon ng sanlibutan, hindi niya nailagay sa kanyang puso. Amen po ba doon? Kaya mahalaga na tayo bilang mga godly person ay nagre-reflect ang salita ng Diyos sa atin para yung success na sinasabi dito ay madala natin at makuha natin. Next slide tayo. Pakibasa po, sabay-sabay. Amen. So, itinuturo sa atin ng Biblia kung ano ang dapat nating gawin para magtagumpay. Ang tagumpay pala ay hindi ayon sa tinutukoy ng mundo. Hindi sa pamantayan ng mundo. Ngunit ito ay ayon sa pamantayan ng Diyos. Kapag sinunod pala natin mga kapatid yung salita ng Diyos, iniiwasan natin tayong mahulog sa patibong ng ng kasalanan, no? Nung mga makabundong gawain. Kaya nga, when you pray, you are talking to God. No? But when you are reading your Bible, God is talking to you. Hindi lang po ito basta reading your Bible po. Ang sinasabi dito ay meditate. Sabi doon kanina sa ating verse kanina sa Joshua 1:8, meditate. No po? Pag sinabi pong meditate, ano ba yung meditate sa Tagalog? Minumuni-muni. Hindi mo lamang ito binubuklat. Dapat hindi ka aalis doon sa Bible na binabasa o chapter verse na binabasa mo na hindi mo nakukuha yung reflection at application nun sa buhay mo. Magkaiba kasi yung binasa mo lang para lang parang makita lang ng Diyos, Brother Marshall, na may ginawa ka lang. Pero wala pala sa puso. Amen? So kailangan makita ho yun. So ang question, kumusta po ang inyong Bible reading? Ang inyong meditation ng salita ng Diyos? Kung gusto mo maging matagumpay, ang sabi po, kilalanin mo at bigyan ng top priority ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba doon? Kasi kung hindi, ang direksyon natin, pakaliwa, pakanan. No? At kapag naglalakad tayo, pwede tayong madapa. No? Madapa tapos ayaw mo nang bumangon kasi pinanghihinaan ka na. So, good morning po sa ating mga bisita. Ayan. Amen. So, next po tayo. Pakibasa po. Naiintindihan po natin sila, sister, kasi hindi pa nag-umagahan. Okay lang yun. So, ang salita po ng Diyos sa number 2 natin ay tumutulong sa atin
sa pag-iingat laban sa kasalanan. So, protection natin. Sabi nga ni Brother John, shield natin upang hindi tayo magkasala laban sa Diyos. No po? So, ang sabi dyan sa awit ni David, ang ganda ng sinabi niyan, papaano daw natin magiging malinis ang ating, mapapanatiling malinis ang ating pamumuhay. Ang sabi dito ay by living according to your word. Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. At ang sabi dyan, I seek you with all my heart, buong puso at hangad kong sasambahin ka at paglilingkuran. Yun po yung ginagawa natin. At huwag mo akong hayaang sa utos mo ay sumuway. At ang 11, napakaganda rin po nito, ang sabi dyan, ang banal mong kautusan ay itago mo sa aking puso. Iingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala. So ito po yung yung pamantayan na sinasabi na standard ng Diyos sa atin. Hindi yung standard ng mundo. Nakita nyo po? Nabasa nyo po? Ayan, sabi po sa pag-aaral, sa scientific study po ito, ano daw po ang nangyayari sa isang tao na consistently nagbabasa ng salita ng Diyos? Ito po ay ginawa sa 8 taon at hanggang sa 80 years old na tao. Sa 1 to 2 days reading daw nyo, walang nangyayari. In 3 days niya, may maliit na progress. Pero sa lumabas na pag-aaral, pag 4 times a week or more, ito yung nangyayari. Yung loneliness went down to 30%. Sino ba yung malulungkutin dito kapag natira na siya sa bahay, yung kanyang mga asawa, anak, nagtrabaho na, nandun na siya sa bahay, malungkutin na siya. Nabawasan daw po ng 30% dahil lang sa pagbabasa ng Biblia. Bitterness went down by 40%. Ano po? Yung may mga bitterness sa puso. Anger went down 32%. Alcoholism went down to 42%. Lahat kasi tayo, may mga kahinaan, may struggle, even ang mga Kristiyano. Pero kung ang magiging pamantayan pala natin ay ang salita ng Diyos sa ating buhay, mapapagtagumpayan natin itong mga kahinaan natin ito. Mababantayan natin yung ating mga kasalanan. And watching pornography went down 60%. Grabe po yung nagagawa pala ng salita ng Diyos. Pero dapat maging consistent po tayo sa pagbabasa. Simulan natin ngayon. No? Kung hindi ka consistent, ako po ay aminado rin dito. Minsan sa sobrang busy sa trabaho, inaamin natin yan. Minsan wala tayong panahon. Pero inutos po ito eh. Sabi nga ni David, ang salita mo ay dapat ingatan sa aking puso. No? Upang ako hindi magkasala sa iyong harapan. So dapat ganun pala natin, ingatan ang salita ng Diyos sa ating buhay. At itinuturo sa atin ng Biblia yung pag-distinguish kung ano yung mali at tama. Nagkakaroon tayo ng, ano bang term yun? Discernment. Kung ito, kasi merong, akala mo okay eh. Pinag-pray mo naman. Di ba, Brother Jen? Inilihod mo sa Panginoon. Pero minsan bitag din pala ng kaaway yung mga pinagpipray mo. Kaya dapat malalim pala talaga tayo doon sa salita ng Diyos. So it reveals to us the will of the Holy God so that might not sin against Him. So itinuturo ng Biblia sa atin kung paano makilala natin ang tama at mali. Inihahayag ito sa atin ng banal na Espiritu upang tayo ay hindi magkasala laban sa Kanya. So, yung mga kahinaan po natin, ipag-pray natin yan. No? Ipag-pray din natin yung ating mga kapatid na a-attend talaga sila ng Bible study kasi mahalaga po ito eh. Ano? Napakahalaga sa buhay ng tao ang salita ng Diyos. And next, number 3 na tayo. Mabilis lang kasi sabi niya, ano lang ako. Yun. 10:20. Nadagdagan ng 5 minutes. Praise God. Pakibasa po. Number 3 na tayo. Yung pamantayan ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi, basahin muna natin yung number 3.
Salamat po sa sabayang pagbasa. Ayan. So, yung salita ng Diyos ay nagdudulot sa atin ng comfort o ginhawa. Kaya nga sabi sa 1 Peter 5:7, sabi ng Diyos, lahat ng inyong mga alalahanin ay ilapit mo sa akin sapagkat ako'y tunay na nagmamalasakit sa inyo. So, ibig sabihin, wala na palang ibang tunay na nagmamalasakit sa atin, kundi ang Diyos. At matatagpuan natin yung comfort na yan, saan? Sa salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya nga sabi dito, for every problem, for every need, for everything that the future may bring. Yung may mga darating kasi buhay pa tayo eh. Meron pang mga bagyo na dadating sa buhay mo. Hindi ang buhay ay hindi smooth. Sabi nga sa Job 5:7, kung hindi ako nagkakamali, tiyak na magdaranas ng kahirapan ang tao. So given po na darating yung ating pagsubok at bagyo sa buhay. Pero ang maganda dito, ang pangako ng Diyos, God brings hope and peace through His Word. Yun pala yung nagpapanatili sa atin, nagpapakalma, nagbibigay ng comfort, yung salita niya na nagre-remind sa atin kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon mo. Kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya. Tama po. So God cares deeply for each of us. Totoong nagmamalasakit ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya huwag ka na magduda, kapatid. No? Kung nahihirapan ka ngayon sa work mo, trabaho mo, magtiwala ka ng buong buo sa Diyos. At ang sabi dito sa Psalm 119, 165, ang sabi dito, ang ganda no? Magiging payapat tiwasay ang kalagayan ng mga umiibig sa kanyang kautusan at sila'y hindi mabubuwal. Make them stumble. Kaya yung salita ng Diyos, kailangan nasa buhay mo talaga siya. Hindi lang parte ng buhay mo, kundi buhay mo. Tama? So, wala na tayong hahanapin na ibang bagay dito sa mundo kung ang salita ng Diyos mo, ang number one, na nananatili sa'yo. Kasi yung mga bagay dito sa mundo, na nagko-comfort sa'yo ngayon, yung mga material things, minsan, nagbibigay din ng comfort sa atin yan, di ba? Pag marami kang pera, nakakahinga ka, pero pag wala ka ng pera, ano nangyayari? Pumapangit ang muka, no? Pag wala na kayong makain, it's normal thing na nag-aalala ka. Pero ang sabi ng Diyos, hindi naman talaga yan na magko-comfort sa'yo, ang aking salita. Kaya napakahalaga na yung salita ng Diyos ay nasa sistema natin. Kaya yung mga bagay na yan, yung career natin, nagbibigay ng comfort sa atin, nagbibigay ng malaking sweldo, Brother Marshall, nakakapag-travel ka, ay biglang tinanggal sa'yo. Hindi ka na ngayon magiging masaya. Kasi nakasandal ka sa mga material na bagay, which is temporary, na lumilipas. Kaya dapat mag-focus tayo dun sa mga bagay na nagbibigay ng eternal value sa atin. Ano yon? Puntahan mo yung kapitbahay mo na nakita mo umiiyak. Puntahan mo yung kapatid mo na parang malungkot, nakita mo kanina paglabas ng church. Sadyain mo. Pumunta ka sa Bible study. Paglabas mo galing trabaho. That's may eternal value yung ginagawa mo. Yung Sunday na ginagawa natin, nagsasama-sama tayo dito, maawit para sa Panginoon, yan po yung may mga eternal value. Amen? Kaya nga yung salita niya, ang sabi, hindi lumilipas yan eh. Ang salita niya ay mananatili. Tama po ba? Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang mga salita ay mananatili. Kaya sa Romans 15:4, ang sabi diyan, sinulat yung kautusan nung nakaraan pa, nung di pa tayo nabubuhay, para sa ikatututo natin pala ito. Through endurance and encouragement, kasi nga dadaan tayo sa mga bagyo ng buhay, kailangan matutunan natin yung pagtitiis at pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen? Okay. So, number 4 na tayo. Pwede po kayong mag-share ha. Pwede po kayo, open po tayo kung may gusto kayong sabihin. Ano po? Number 4, the Word of God builds faith. Sabay-sabay po nating basahin. Ay, sorry.
Praise God. So, yung salita pala ng Diyos ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Ano po? Sabi nga, napakahalaga sa Diyos ng pananampalataya ng isang tao. Kasi nga, hindi tayo pwedeng kalugdan ng Diyos kung hindi tayo nananampalataya sa Kanya. Kasi kung lalapit ka sa Diyos at wala kang pananampalataya, walang kaluguran ang Diyos sa iyo. Kasi kung naniniwala kang may Diyos at kaya niyang ibigay ang mga bagay na hinihiling mo sa Kanya, dapat unang-una, nagtitiwala ka at naniniwala ka sa Kanya. Nananampalataya ka sa Kanya. Amen? Kaya nga, yung pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya ikay naniwala ka kay Kristo, kaya ka nananampalataya dahil nakikinig ka ng salita ng Diyos. At yung pakikinig naman ay bunga ng pangangaral kay Kristo. Kung walang pananampalataya po ang isang tao, ay mapapahamak siya. Si Ernest Hemingway ay isang kilalang magaling na writer. Nakilala siya dahil sa kanyang pagtuglig sa Diyos at hindi paniniwala na may mabuting moralidad ang salita ng Diyos, na itinuturo ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, ang kanyang buhay ay isang patunay na wala namang consequence. Pwede gawin ng tao ang kahit na anumang maibigan niya. At wala daw pong mangyayari. Yun po ang sabi ni Ernest Hemingway. Para sa kanya, yung Bible daw po ay obsolete na. Hindi na daw applicable sa panahon natin ngayon. At ang moralidad daw na itinuturo ng Biblia ay superstitious belief, Brother Marshall. Ano ba sa Tagalog yon? Pamahiin lang daw. At wala itong halaga sa buhay ng tao. So dahil sa pangungutya ni Ernest Hemingway, isinulat niya yung Lord's Prayer. Alam niyo yung Lord's Prayer? Na ginamitan niya ng salitang nada. Yung salitang nada is a Spanish word, ang ibig sabihin ay nothing. Gusto niyang sabihin na wala namang Diyos at hindi dapat lumalapit at nananalangin sa Diyos. Kaya yung Lord's Prayer, binago niya. Ito po yung partial. Basa tayo sabay-sabay. Our nada, who art in nada, nada be thy name. Thy kingdom nada, thy will be nada, in nada, as it is in nada. So yung mga naka-highlights po dito, kung makikita nyo po ito, yan po yung pinalitan niya. So our Father, ginawa niya our nothing. No? Ginawa niya, binak niya yung Diyos, walang kabuluhan. Yung heaven, who art in heaven, who art in nothing. Nothing be thy name. Thy kingdom, nothing. Ibig sabihin, hindi daw darating yung kaharian ng Diyos. Thy will be done, thy will be nothing in nothing, as it is in nothing. Alam niyo ba yung nangyari sa kanyang buhay? Grabe yung palalait na ginawa niya, no? Okay lang siguro kung wala kang pananampalataya, pero kung imak mo pa yung Diyos, may mangyayari at mapapahama ka. So, sa halip na mapatunayan niya na walang Diyos, napatunayan ng kanyang buhay ang consequence na dadanasin ng mga taong nalalait sa Diyos. Yung kanyang pagnanasa, sapitan ng laman, at makamundong kalayawan, alam po nangyari sa kanya? Nagdulot ng sobrang kalungkutan. Nagkaroon siya ng depression at kawalan ng pag-asa sa buhay at to the point na binaril niya na po yung sarili niya sa ulo. Dahil wala siyang pananampalataya sa Diyos. No? Kaya nakakalungkot po, abutin natin yung mga taong mga katulad nila. Dahil dadating yung point na masasayang yung buhay nila. Tayo po yung gagamitin ng Panginoon. So, number 4, ano na tayo? Number 5 na tayo. Mabilis lang po, ano? Pakibasa po.
The Bible prepares us of the Lord. It builds us up so that we would be effective servant of God in whatever ministry we will be involved with it. So, inihahanda pala tayo, tayong mga anak ng Diyos, yung salita ng Diyos para sa mabubuting gawa. Ano po? Yun talaga yung destiny natin. After nating tanggapin yung tagapagligtas ng buhay natin, which is Jesus Christ, doon tayo destiny para sa mabubuting gawa. Kaya nga yung kasulatan ay nagsabi dyan, kapakipakinabang saan? Sa pagtuturo, sa pagkukorek, sa pagtitrain, ng katotohanan at pagsuway sa kamalian. So, malinaw na sinasabi ng kasulatan na kapag pala tayo nagkamali, willing tayo magpa-correct. Amen? Brother Jen, paano po, example lang, paano sa, halimbawa, doon sa music team, may late, paano mo siya kinukorek? Pinapagalitan. Na may pagmamahal. Tama. So, pwede tayong mag-correct. Ako, lagi ako kinukorek ng asawa ko eh. Pero parang 70% lang yung pagmamahal eh. Hindi 100%, pero biro lang. No? So, laging handa tayong magpatama. No? Kasi kung hindi ka magpapatama, ay tatamaan ka kay Lord. Tama? Sige po. Opo. Hemingway. Tama po. Ito po. Tama. Yes. Kung pag-ilipante po ang gumawa nung bahay, masyadong malaki. Okay. Salamat po, brother. Tamang-tama, perfect po yung example nyo. Na ganun din po yung salita ng Diyos para sa tao. No po? Kaya nga, hindi tayo magiging epektibong manggagawa kung hindi tayo nakikitaan ng holiness. No? Sa ating ministry, sa ating pamilya, kaya yung kilos natin, ingatan natin kasi maraming audience. Dapat ang buhay natin ay best example sa buhay ng mga nasa paligid natin. Kaya may mga Kristiyano nga, ang tawag sa kanila first aid eh. Alam niyo po ba yung first aid Christian? Alam mo, di ba meron tayong emergency kit? Ginagamit ang emergency kit kapag may emergency. First aid kit. Ano? So, ganun din pala ang tao. May mga Kristiyano na first aid pala. Bakit? Kapag kailangan lang nila ang Diyos, doon lang sila lumalapit. A-attend ng prayer meeting kasi ipagpipray. No? May kailangan sa Diyos. Kaya ang tawag doon, first aid. First aid Christian. So, wala po akong pinapatamaan. Sabi ni Brother Marshall, yung katabi mo. Hindi ako nagsabi nung dinamay pa si Brother Marshall. Ano. So, meron namang academics Christian. Ang talino, galing sa Bible. Pero, pang ano lang pala, pampabibo lang. Pogi points. Pero hindi niya nilalagay sa puso. Nilalagay niya lang sa nguso niya. So, nagbabasa pero hindi nagmamalaki siya pagka may discussion, gusto niya sa bida. Wala sa puso. Hindi nakikita ang application. May tinatawag namang Kristiyanong absorption Christian. Lahat ng tinuturo sa Bible study, lahat ng tinuturo ng message ni Brother John Lloyd, ina-absorb niya at nagre-reflect siya at mini-meditate niya yung salita ng Diyos. Amen? So, conclusion na tayo. Pakibasa po ng conclusion.
that gives us opportunities to study the Word on a regular basis, we should take time to study the Scriptures personally on a regular basis, just like what the Bereans did. Alam niyo yung ginawa ng mga taga-Bereans? Kapag nangangaral si Apostol Pablo, nagtuturo, sila ay masusing chine-check yung salita ng Diyos kung tama ba yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, yung mga kaibigan, ituring na yung psalmist, itinuring ni David, yung salita ng Diyos na, sabi niya sa 19:10, mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. So hindi natin pala pwedeng ihambing ang salita ng Diyos kahit ito sa ginto. Kahit alam natin yung ginto ay napakamahal. No? Kasi ang salita ng Diyos ay walang kapantay. Wala siyang kapantay na halaga. Dahil siya ay supreme, makapangyarihan sa atin, at dapat ito yung maging pamantayan ng tao at standard ng tao. Kaya dapat ito ay makita ang salita ng Diyos sa ating buhay. Top priority po ito sa buhay natin. So, question ko na lang, kaibigan, gaano kakahalaga sa iyo ang salita ng Diyos, mga kapatid? Mahalaga po ba sa inyo ang salita ng Diyos? Mas mahalaga pa ba sa favorite nyong telenovela? Mas mahalaga pa ba sa favorite team mo pagka may laro ng NBA ay may Bible study? Hindi ka na a-attend dahil gusto mo makita. May replay naman, kapatid eh. At yung telenovela na mga Korean novela na pinapanood mo, may replay din. Pero yung salita ng Diyos, hindi mababayaran yung matututunan na aral mo. Walang halaga na katumbas yun. Kaya maging katulad tayo ng mga taga-Berean people. Kaya nga sabi sa James 1:22, do not merely listen to the word. Wag lang natin to pakinggan. No? Kasi kung pinapakinggan mo lang, hindi ka nag-a-action, dinadaya mo lang ang iyong sarili. Kaya sabi dito, do what it says. We obey it. Yun ang pinakamahalaga. Tayo ay sumusunod. So, salamat po sa salita ng Diyos na nahayag sa umagang ito. May 3 minutes pa. Baka may gustong sabihin po yung iba. Ayan. Do you believe in the power of God's Word? Amen? Are you spending personal time to read and meditate on God's Word? Amen? Do you regularly attend church activities, Bible study, care group that would facilitate a deeper learning God's Word? Kaya mahalaga po ito, mga kapatid. Huwag natin inineglect yung salita ng Diyos sa ating buhay. Kasi nga, kung nile-neglect natin ito, ang magiging pamantayan natin at pundasyon ay yung pamantayan ng mundo. Pero dapat ang makita sa atin yung pamantayan ng Diyos, which is yung salita ng Diyos sa ating buhay. So tayo ay tumayo at manalangin. Father in heaven, thank you po sa pagsama mo sa amin sa aming gawain sa Bible study. Salamat, Lord, sa paggamit mo sa inyong lingkod. Nawa ikaw ang mahayag at maitaas sa umagang ito na napakahalaga at very important na ang salita ng Diyos ay magmanifest sa buhay namin araw-araw. Na ito yung aming saligan. Ito yung aming pundasyon. Dahil kung hindi namin babantayan ang aming sarili at ilalatag ang salita ng Diyos sa aming mga pamilya, may ibang magtuturo sa kanila ng katotohanan, kundi yung pamantayan ng mundo. Kaya Lord, salamat sa mga pamilya na narito. Salamat sa mga kapatid namin narito na nakarinig ng iyong salita. Patuloy mo kaming patawarin kung kami nagkulang sa mga panahon na hindi kami nagbabasa. Pero from now on, Lord, tulungan kami ng banal na spirito na ipaalala sa amin kung gaano po kayo nyo kami binibigyan ng instructions kung paano dapat kami maging malapit sa iyo kung dito sa pag-meditate, pagbabasa ng iyong salita. Salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin at itinataas at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Taas na palakpak po para sa Kanya.